Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po tayo sa channel ngayon ni Mima Alicia, yes. So ngayon mga kababayan, ito pag-usapan natin yung agenda natin ngayon na kung saan mga kababayan, ito po ay patungkol kay Mayor Magalong. Alam naman po natin mga kababayan na ito pong si Mayor Magalong ay miyembro ng ICI. Oh, ano siya to be honest, ano siya, anti-corruption, itong si Magalong. Pero Mayor din siya. mayor din siya. May times kasi guys, hindi kami sa nambaba siya. Binabalance lang namin, neutral lang kami. Kasi, di ba, mayroon kang responsibilidad. Hindi ako, binabash ko talaga si Magalong. hindi ko ano yun yung ano mo, yung pananaw mo. Pero yung sa akin kasi, mga minamahal, mayroon kasi tayong trabaho 'di ba? Kunyari si Mima Alicia, mayor ako ng Baguio. Meron akong trabaho, 'di ba? Tapos makikita nyo ako na nakikisawsaw sa ibang issue, parang 'di ba, kung iisipin ninyo, parang hindi ko na nagagampanan yung trabaho ko ng maayos. So, for what reason pa na magme-mayor ako, tapos ang ginagawa ko, nakikisawsaw ako sa ibang issue. Tsaka ang problema, hindi pa nga niya natatapos ang problema sa Baguio. Maraming problema ang Baguio na kinakaharap, especially yung nasasakupan ni Mayor Magalong. Yung tourism dyan sa Baguio, down talaga, mga minamahal, sobrang down. Although, ayaw ni Magalong sa corruption, pero bakit hindi niya na lang muna unahin? Tama. 'Di ba? Yung sarili niyang nasasakupan, sarili niyang area bago siya, pumutak dito sa ibang issue. For example, mayroong balita, Jake, pakita mo nga yung balita diyan. So ito mga kababayan, yung sa'yo na lang ipakita mo yun nandito. Yung sinasawsawan niya, yan. Ito. Yan. So basahin mo yan. Yan mga minamahal. Sabi dito, Baguio City Mayor Benjamin Magalong asserted that the awarding of the renovation and parking area project at the Baguio Athletic Bowl to the Diskaya-owned construction firm was legal. So parang ipinagtatanggol niya pa dito yung proyekto ng mga Diskaya. Parang ganun na nga Like, bakit? Hindi kasi pwede siyang magsabi ng ganun. Kasi unang-una, advisor siya ng ICI. Yeah. Hindi niya pipwedeng sabihin na legal yung proyekto ng mga Diskaya o hindi. Ang makakapagsabi noon, yung mismong resulta ng investigasyon patungkol dito sa mga anomalous na pinasok ng mag-asawang Diskaya, yung mga ghost project nila at mga substandard. Ang punto ko lang naman kasi dito, okay, may karapatan siyang magsalita. Sige, sabihin na lang natin, ibigay na lang natin yung karapatan niyang magsalita. Pero, ang pinakatanong natin dito, bakit siya sumasawsaw sa isyong yan? Unang-una, di ba dapat advisor lang siya? Hindi naman ata siya kontraktor. Hindi naman ata siya bidder. Hindi naman ata siya auditor. Di ba? So, bakit parang siya yung nagiging taga-depensa dito nga po sa mga Diskaya? Napapansin niyo ba yun, guys, mga minamahal? Tsaka tingnan niyo mga kababayan yung ginagawa ni Magalong na pagsama-sama sa mga gala, especially yung pag-iimbestiga ni Secretary Wilson, hindi naman po trabaho ni Mayor Magalong yan dahil advisor po siya ng ICI. Uy, meron ding nakapagsabi kahit nga din yung event sa meeting abroad, nakakarating din daw di umano. Si Mayor Magalong. Like, Mayor, may tanong, alam namin na ayaw mo ng corruption, ikaw nga yung ikaw nga yung nag-reveal pero bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang? Ano ba to? Meron ba tayong conflict of interest dito? Meron ba tayong agenda kung bakit ngayon lang ni-reveal? Although okay, maganda naman yun, pero sana unahin mo muna yung Baguio. Yung sarili mong lungsod, kasi nakikita ka namin may event sa Manila, may event sa abroad, pagala-gala, pero sa Baguio mismo, bakit parang 'di ba? Naiiwan. Bakit parang tila baga naiiwan? Tsaka siya advisor ka Mayor Magalong ng ICI. Di ba nananawagan ng mamamayang Pilipino na dapat imbestigahan mo din yung si Yusek Crawford. Yeah. Isa pa yun. Dapat malaman kung sino yung mayor na backer noon kasi malakas daw yung backer na mayor. At saka paano ka magiging isang epektibong mayor, 'di ba, sa iyong lungsod kung bibihira ka lang makita ng mga taong
bumoto sa'yo, mga taong sumuporta sa'yo, sa mga taong naniniwala sa'yo. Di ba? Paano ka magiging epektibo niyan kung ikaw mismo, di ba, in or out, nawawala. Di ba Tsaka bawal yung ganyan? Parang ang dating, etong si Mayor Magalong, iniwan niya na. Pinabayaan na niya yung pagiging mayor niya sa Baguio City. Biruin nyo mayor siya, Oo. advisor siya ng ICI, parang ang dating ayaw niyang bitawan yung mayorship. Hawak dyan sa niya Baguio. yung Jake, hawak niya yung posisyon niya as a mayor. Pero wala siya sa ground. Hindi Which siya is yung kailangan nagtatrabaho. natin. Ayan yung sinasabi ni Lenny Robredo, no, 'di ba, na dapat on the ground ka. Tama. Pero siya, wala 'di ba? At ang pinakamasaklap nga dito, guys, ulitin namin, yung ang hilig niyang makisawsaw sa mga kontrata at sa mga proyekto na in the first place, hindi naman siya directly involved. Tsaka anong karapatan niya sabihin na legal? Oo. Yung naging proyektong yon ng mga diskaya. At saka unang-una, parang lahat na lang mayroon siyang opinion At saka unang-una, advisor ka ng ICI, dapat hindi ka nagsasalita ng about sa mga ganyan. Dapat parang ang dating ng salita mo, hindi dapat pagtatanggol sa mga diskaya. Dahil unang-una nga, kaya nga itinalaga ang ICI, kasi kayo nga ay independyente. So ngayon, dapat ang ginagawa mo, pinapayuhan mo yung mga nasa ICI kung paano sila mag-iimbestiga, hindi yung ikaw yung nasa ground at kasama ng sekretary ng DPWH para mag-imbestiga doon at magbigay ng sarili mong komento. Kasi parang ang dating nagpapopogi ka lang. Samantalang yung Baguio City, parang ang dating sa mga taga Baguio City, pinabayaan mo na sila. Kasi ayaw mong bitawan yung mayorship. At ang inuuna mo, yung pagpapamedia. Pagpapamedia, pagpapapogi at kung ano-ano pa. Sa tingin mo ba, kung talagang mayor ka talaga, kung totoong may malasakit ka, bakit parang tila baga mas abala ka sa pagpapapreskon, abala ka sa pagpapa-interview, 'di ba? Kaysa sa pagresolba ng totoong problema. Tama. Sa iyong sariling lungsod. Alam mo, isa sa problema nila bukod doon sa tourism, traffic, overpriced ng mga project, basura, 'di ba? Tapos ang nakikita lang natin puro preskon. Tama bang gawain 'yon? 'Di ba? Parang nakakalimutan mo na ata ang magtrabaho. Tama. Parang nakakalimutan mo na ata ang magserbisyo. Hindi ka naman ata PR stunt. Isa ka naman maituturing na public servant. So, bakit ganon yung ginagawa mong trabaho? Alam niyo nga mga kababayan, sa totoo lang may nakita akong may nakita akong post ni galing naman to kay Coach Jarrett, na kung saan talagang sapul na sapul dito si Magalong. Ito nga yung sabi ni Coach Jarrett, basahin natin maliban sa meron, ano ang kontribusyon o ambag ni Benji Magalonglong sa ICI? Wala. Imbis na maging mayor, puro papogi ang ginagawa sa harap ng press. Kawawang Baguio. Hindi pa man tapos ang taon, pinagpalit na kayo sa ambisyon ng mayor ninyo. Okay, pakita mo yung picture. Ayan, no? Pakita mo sa kanila. Yan. Tagalan mo. Yan. Paano ba yan? Yan. Paano ba i-focus? Yan yan. Diba? Diba si Mayor Magalonglong? Ang tanong dito mga kababayan, para kanino ba talaga ang loyalty? Ni Magalong. Ni Magalong. Sa ambisyon niya. Sa Baguio ba? Or sa mga gala niya? Sa mamamayan ba? Or sa mga kaalyado niya at mga kakontratang gusto niyang ipagtanggol, idepensa? Diba? So, kung wala naman siyang alam sa mga detalye or yung mga alam sa awarding, so bakit parang nagiging tagapagtanggol siya, diba? Ng lahat ng mga proyekto ng mga suspicious na tao. Diba? At saka tama yung sinasabi, para sa akin in my personal opinion, tama yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na yan ay tagapagtanggol lang yan ng mga Duterte o kaalyado nitong si Digong. Parang naging part-time job niya na yung pagiging papogi. Yung papogi, yung pakikisawsaw. hindi pwede yun. Be a public servant. We elect you because we want you to be a public servant. Tama. You are meant to serve the public, hindi para maggala. 'Di ba? Dapat ang isang mayor, mayroong tinatawag na leadership. 'Di ba? Naglilingkod, present ka sa tunay na issue, 'di ba? Pero itong si Magalong sa ating nakikita, mukhang sa akin, mga kababayan, gumagala, ambisyon, at napapabayaan niya na
ang Baguio City. So ngayon mga kababayan, sa inyo, nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo sa mga pinagsasasabay, pinaggagawa nitong si Mayor Magalonglong. Ano po, pero para sa akin mga kababayan, yan po ay pagpapapogi at hindi naman talaga trabaho ng advisor ng ICI na sumasama ka sa field, nakikialam ka doon sa investigasyong ginagawa at nagsasalita ka ng kung ano-ano. So ngayon, mga kababayan, nasa sa inyo na lamang po kung ano po ang kung paano ninyo titingnan, tututukan, ito pong ginagawa Kami balanse lang kami dito ni Magalong. Oo, about dito kay Magalong. Wala naman sa amin problema kung i-reveal niya yung mga corruption. Ang problema lang sa amin is magtrabaho ka naman as a mayor. Kasi may pros and cons din naman eh. Tama. Okay, maganda yung ginagawa mo na nire-reveal mo yung mga corrupt na public officials. Tama yun, walang maghahadlang sa'yo. Pero yung punto kasi dito, public servant ka ng lungsod mo. Kailangan ka nila. Yung issue nyo sa basura, wala pa ding solusyon. Yung mga overpriced na contracts din dyan, hanggang ngayon, ganun pa din. So, kung gusto mong linisin, ang ibang tao kasi pinupuna mo, linisin mo muna ang sarili mo. Diba? Hindi Tama. yung tatahol ng tahol ka sa iba, katahol-tahol ka din naman. So yun, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa pagpapapogi ni Magalonglong mga kababayan na nagiging dahilan kaya napapabayaan niya na ang Baguio na kanyang nasasakupan. Yeah. So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po sa balitang yan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iba ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video nito mga video at mag-subscribe dito po sa YouTube channel na ito. At thank you din sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ads sa channel po na ito. Yeah. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat. God bless po.